Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat sa amang bansa. Sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga kababayan dahil nga po malapit na po ang halalan mga katambay. Di po ba? At syempre po, natatakot na po sila. Lalo po, makapasok po. Kung matuloy man ang halalan, kung makapasok po lahat ang mai-endorso po ng mga Duterte. Kaya po kailangan po nilang gumawa ng paraan mga kababayan. Dahil nung nakaraan po, di po ba, kailangan po nilang ipaalam at itanim, ipakita po sa tao. Lalo po, ginagamit na po nila ngayon. Pati po ang mga survey po ay ginagamit na rin po yata nila para po maging taktika o tactics na mga politiko, mga katambay. Hindi kaya ito nababayaran dahil nakatutok lang po sa mga Duterte ang survey. Noong nakaraan, sinurvey nila na nagugustuhan daw po ng mga Pilipino na ma-impeach ang isang Vice President dahil daw po sa paggamit ng confidential fund. Samantalang halos lahat po ay may confidential fund. Lalong-lalo po ang Pangulo na sobrang laki po ng kanyang intel and confidential fund. How many millions o billions? Billions mga tambay. Billions confidential. Pero nakatutok lang sila sa Vice President. Pero ngayon, ito naman. Pagkatapos po sa anak, sa ama naman. Yung ama naman po, ang sinurvey naman po, na nagugustuhan na naman daw po, ayon po sa survey ng Pulse Asia. Nung nakaraang nag-survey, SWS sa anak. Ngayon naman po, Pulse Asia naman po sa ama. 61% daw po ng mga Pilipino, pabor daw po. Dito po sa EJK at Pogo, ang ginagawa daw po ng House Committee o House Quadcom. Pabor daw po sila, mga katambay. Pakinggan po natin, mga katambay, at komentuhan po natin. Sa pagpapatuloy, lumabas sa pinakabagong Pulse Asia Survey na 61% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa investigasyon ng House Quad Committee sa extrajudicial killings at Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Batay sa survey, 37% ng mga Pilipino ang nais malaman kung sino ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa mga iligal na aktibidad, habang 27% ang nais na makabuo ng mga bagong batas upang solusyonan ang mga issue at 11% naman ang nagnanais na mapanagot ang mga nasa likod ng krimen. Samantala, may 11% din sa mga respondent ang hindi sang-ayon sa investigasyon at 24% naman ang hindi nagbigay ng opinyon. Ang survey ay isinagawa noong November 26 hanggang December 3, 2024 sa 2,400 respondents mula sa buong bansa. Pambira, 2,000? 2,000 sa buong bansa. 2,000 daw. 2,000 plus ang sinurvey mga katambay. Sa Davao pa lang olats na yan Ilang milyon ang botante sa Davao mga katambay. Ilang milyon. Ilang milyon sa Bisaya. Di ba? Ilang milyon sa Mindanao. Ilang milyon sa Luzon. Kukunan mo lang 2,000 plus tapos sasabihin mo, lahat kami, pati ako, sumasang-ayon sa ginagawa ng Quadcom Committee. Nakakahiya, Nakakahiya. Nakakahiya nga. Paano mo hindi mo maatim, Hindi mo maatim yung mga survey company. Hindi mo maatim. Ang sinesurvey nila, ibang klase, Sa mga Duterte, hindi nila i-survey kung ano na ang nangyayaring realidad sa ating bansa. Gaano na ba kaganda ang performance? Mas maganda na ba ang tinatahak ng ating bansa sa panahon nung tinahak man lang ni dating Pangulong Duterte? Ano na? Di po ba? Sa bagay, hindi rin naman lalabas ang totoong survey. Kung dito nga, hindi ito malabas ang totoong survey. 2,000 plus, tapos magsasabi 61% daw ang nagugustuhan ng ginagawa ng Quadcom Committee. Kahiya-hiya na nga sa buong mundo Di ba? Pinangaralan na nga sila ni Vice President dahil nakakahiya na ang ginagawa ng Quadcom. Puro pang-aabuso. Di po ba? Yung mga resource person na kinukumbida nila. Di ba? Ano ginagawa nila? Pag hindi nila nagustuhan ng sagot, ginagawa nilang silang parang korte. Nagpapaka-Supreme Court.
Di po ba? Nagpapakakorte, nagpapakulong, contempt. Di po ba nakakahiya? Di po ba? Batas ang nilalabag na nila dahil gumagawa lang sila ng rules. Gagawa sila ng rules nila. Kahit labag na po sa batas, may korte tayo, may Supreme Court, okay lang sa kanila yon dahil may rules sila. Kaya nga nakakahiya. Di ba nakakahiya? At yung nakita naman po natin, yung mga namumulitika kay dating Pangulong Duterte, di po ba? Karamihan po, CPP ko, sumusuporta sa CPP, NPA, NDF. At karamihan po yung mga drug lord na mga drug lord yata, mga kalaban yata ngayon ni dating Pangulong Duterte. Mga sumusuporta sa drug lord po yata ngayon. Ang kalaban ni dating Pangulong Duterte. Pati yata mga politiko ay sumusuporta na yata sa drug lord, mga kababayan. Hindi kaya? At itong Quadcom, hindi na nga pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino, di po ba? Hindi na nga pinagkakatiwalaan di umano ang mga politiko, lalo ang institusyon ng Kamara at Senado dahil mismo ang dating Pangulong Duterte, di ba, dahil sa natuklasan ni Sasso Rogandos diyan sa institusyon na yan, na talagang napakahabang panahon na po na ang pera ng Pilipino ay kontrolado nila. At yung kanilang mga budget pondo, walang mga liquidation. Di ba? Di ba? Ano po ginagawa nila? Walang mga resibo. Ang ginagawa lang po nila, liquidation by certification lamang. Yung mga liquidation nila, certification lang nila. Walang mga resibo. Walang mga dokumento. Di ba? Bibigyan ka lang certification. Pirmado lang nila yata, mga babayan. At walang public hearing. Ang mga pondo nila, pera natin. Sikreto, bycam lang ang ginagawa nila. Karamihan. Di ba ba? Tapos sila ay pagkakatiwalaan ng taong bayan, 61%. Itong mga congressman, Quadcom, unbelievable. Di ba? Kasama at nire-representa nito, yung 2,000 plus, nire-representa ang buong botante. Buong Pilipino, nire-representa ng 2,000 mahigit. Kaya-hiya. Ibang klase, no? Talagang masama lang dito sa agenda nila na demolition job sa mga Duterte. Gagawin po yata nilang lahat. Pati po mga survey company ay kailangan pong gamitin at ipaalam sa mga Pilipino. Gamit po yata ang mainstream media para malaman na hindi na po nila nagugustuhan ang ginawa ng mga Duterte. Ang nagugustuhan na po ngayon, ang ginagawa po ng mga politiko natin sa bagong Pilipinas. Mas nagugustuhan na po nila ang pamamahala po ng mga politiko ng bagong Pilipinas. Isang damukal na hindi mapaliwanag na pera, mga pera na pinaglilipat-lipat nila kung saan-saan, mga pera ng mga Pilipino, mga pinapasok nilang mga investment na hindi nila maipaliwanag kung ano na nangyari sa Maharlika Fund, ang ating kagintuan, pera sa PhilHealth, di ba? Pera sa GSIS, sa SSS, di ba? Pati ang ating security sa bangko, di ba? Kinuhanan din po ng pera, di ba? Yan po ba ang nagugustuhan ng mga Pilipino na yan po ba survey company, Pulse Asia? Gusto po ba ng mga Pilipino yung pagpapatakbo po ng ating gobyerno ngayon? Napakamahal na mga bilihin, mga promises. Napako na lang, tinangay po ng baha, tinangay ng hangin ang pangako, mga kababayan. Yan po ang hindi po nakikita ng mga survey company. Ang nangyayari pong napakalalaking pera, mga pinasabog ni Vice President Sara Duterte. Pati ang First Lady, kumakamal daw po ng salapi sa ating bansa, mga tambay. Gumagawa rin ng paraan para di makakuha yata ayon sa ating Vice President. At ganun din po ang ginagawa ng 2 tao sa Kamara at meron din sa Senado. Kinukontrol ang pera ng bayan. Wala pong nakikita ang Pulse Asia dyan at ang SWS at ang tanghere nila. Tanghere. Di ba? Marami pa. May mga okta pa yan kung ano-ano mga Pulse Asia. Ang dapat nyong i-survey, kamukha nung ginagawa nung survey, di ba? Yung nakaraang survey, di ba? Nag-survey po. Nakakalimutan ko lang po pangalan ng survey. Yung ginawa nila, ang sinesurvey nila, yung gobyerno, kung nagugustuhan ba
At nagagawa ba ng gobyerno yung kanilang mga trabaho? Nagawa ba nila solusyonan ang ating kahirapan? Ang ating bilihin, nagawa ba nila solusyon? Ang droga ba? Ang paglaban ba, pagsugpo sa droga, nagawan ba nila ng aksyon? Na trabaho ba nila? Lalo-lalo ang korupsyon sa ating gobyerno. Nagagawa ba nila ng paraan? Nasusolusyonan ba nila ang korupsyon? Yung mga survey na, yan ang dapat i-survey mo sa bansa. Yung ginagawa ng gobyerno, nasusolusyonan ba lahat ng problema ng bansa, lalo sa korupsyon, kahirapan, kawalan ng trabaho, pati yung issue sa droga ng Pangulo, isasama mo rin sa survey. Di mo ba? Hindi yung isa-survey mo, nakatutok ka lang sa mga Duterte, samantalang nagustuhan ng majority ng Pilipino yung ginawa niyang proteksyon sa mga Pilipino, sa atin, sa ating mga anak, na ilayo tayo sa number 1 problema, droga ng bansa. At pagka ikaw ilulong na dyan, kasunod niya, krimen. Inilayo rin tayo sa krimen. Pinoprotektahan tayo sa mga kriminal, mga gagawa ng krimen, na protektahan tayo ng 6 na taon. Dito lang tayo dadalhin ng Pulse Asia sa mga politiko na meron yatang ganon. Pagka merong ganon, silaw ka na sa ganon. Kaya sa ganon. Puro ganon na lang. Mga babae, puro pera na lang yata. Nabubulag ka na sa katotohanan. Sa bagay, hindi naman tayo magtataka dahil meron din po binunyag na marites dyan. Yung kung totoo man, yung marites ni Senadora Amy Marcos, 1 trillion. 1 trillion ang budget para pabagsakin ng mga Duterte, ha? Gano'n na lang ang babayad, ha? Kung magbabayad man sila di umano sa mga survey company, kakarampot lang yan sa 1 trillion. Kasama pa yung mga nasa social media. Yung mga nababayaran yata ng mga mainstream media. 1 trillion yan. Yung marites ni Senadora, kung totoo man yan. Talagang marami talagang masisilaw. Dahil nahandyan na yung mga mambabatas na mga korap. Silaw na silaw. Dahil sa laki yata ng bigayan. Kaya talagang expected na po natin na talagang makikita po natin lahat ang gagawin nilang pagpapabagsak sa mga Duterte. Dahil kaya nila ito kinakabit dahil nahandyan pa yung ICC. Ikinakabit nila sa mga Pilipino na hindi na nila nagugustuhan at gusto na nila na talagang litisin at yung ginagawa ng Quadcom ay gustong-gusto na ng mga Pilipino dahil 61% na. Para ito, matanggap daw natin para pagka ito ay kukunin na ng ICC, hindi na tayo magrereklamo dahil tanggap na natin. Ganun ba? Yung ginagawa ba nila, tanggap natin? Tinanong ba ng survey yan? Kung yung ginagawa nila, tanggap natin? Di ba? Ibang klase. Samantalang ang lahat ng involvement, sa kanila pumutok. Katulad ng Pogo. Yung Pogo, sila rin ang pagkikita natin. Dahil pinasabog din ni Atty. Topacio, sila rin. Yung pamilya ng ang First Lady at ang Pangulo, kasama po ng mga big time, mga boss ng Pogo, sila rin po. Magkakamiting, magkakasama sa mga fancy restaurant, sa mga gandang restaurant, hotel yata. Ayaw na rin po yan kay Atty. Topacio. Sila rin yun. Pero lahat kasi kailangan mong dalhin sa mga Duterte dahil pinababagsak mo nga demolition job nga. Di ba? Kailangan mo silang political harassment. Di ba? Pabagsakin. Kaya lang mga Pilipino, hindi naman po tangat bobo mga Pilipino. Nakikita po yung ginagawa nila sa mga Duterte, sa kanila ngayon bumabagsak. Bumabalik. Sa kanila nakikita. Pinagbibintangan mo sa Pogo ang mga Duterte, pero sila yung nakikita kasama ng mga big time. Mga boss ng Pogo, may mga litrato pa, may mga larawan pa. Kasama pa nila si Guo, si Alice Guo, saka yung iba pa. Kung nakalimutan ko lang pangalan, mga kababayan. Kasama pa nila sa litrato, mga naangisi pa. Kasama pa sa mga sasakyan, mga coaster, mga gandang sasakyan. Kasama ang Pangulo at First Lady. Pero mga Duterte pa rin ang masama, mga kababayan. Ganyan po kasi sila yung nasa kapangyarihan. Di ba? Kailangan po nila
hindi na mawala ang kapangyarihan sa kanila. Yan na rin ang sinabi ng Vice President, di ba? Ang kapangyarihan nakabalik sa kanila, ayaw na nilang mawala. Una, kapangyarihan daw, di ba? Pera, sinamahan pa raw ng bonus, droga, ayon sa Vice President, mga tambay. Di ba? Dahil sa kapangyarihan, kasakay man yata sa pera, di ba? Pati po utang na loob na wala na po yata sa kanila. Dahil sa kasakiman sa pera, kapangyarihan, may bonus pa yatang droga, nawala na po. Pati utang na loob, mga tambay, nawala na. Kaya wala po tayong aasahan. Ang aasahan na lang po natin, kung matutuloy pong halalan, diyan po natin ibuhos lahat ang ginagawa po nilang kasinungalingan, lalong-lalo sa mga Duterte. Diyan natin ibuhos, mga kababayan. Sa mga i-endorso, sa mga itataas ang kamay, ibigay po natin. Yung sinasabi po nila na masama ang mga Duterte, walang ginawa ang mga Duterte sa bansa at hindi nagugustuhan ng mga Pilipino ang mga Duterte, ang kanilang ginawa sa atin, doon po natin gawin yan. Yung ating galit sa kanila na ganito lang ginawa sa atin ng magtatatong taon, puro kaperahan ng issue, puro korupsyon ng issue yata, ibuhos po natin sa botohan yan. Maraming salamat po sa gusto po ng inyong Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kababayan. Sa muli, ingatan na wala, paalam, bye-bye.